Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 4. So, sabi rito, "But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not yet ready, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh, and behaving only in a human way? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human?" So, in Tagalog translation, "Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo ay may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay si Pablo, at ang iba, ako ay si Apollos, hindi ba kayo'y mga tao?" So, ang main point ng Bible verse na ito is may mga tao pala na infants pa in Jesus Christ, kay Jesus Christ, no? Mga immature pa kung tawagin. Kaya nga itong Bible verse na to is nakalagay 3 signs of immature members of the church. So, syempre, di ba, mga Kristiyano, tayo yung mga pinatutungkulan dito, di ba? Yung mga makabago pa kay Jesus Christ. So, sabi nga rito, di ba, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain. So, di ba yung mga baby, yung mga newborn, hindi sila kaagad inaalaw ng solid food, di ba? Ang allowed lang sa kanila, mga milk, ganon. Yun lang, milk lang. Kasi nga, baby pa sila, infants pa sila. Kumbaga tayo, kapag ang mga Kristiyano ay mga bago pa lang kay Kristo and alam mo yun, may pagka-immature pa, yung hindi pa fully nananahan sa presensya ni Lord, yung mas nangingibabaw pa yung pamumuhay niya or yung living in flesh, yung pamumuhay niya sa makalamang mundo, di ba? Yung makasalanan pa talaga, yung basta hindi yung namumuhay na or yung hindi pa siya namumuhay sa presence ni Lord, di ba? Ayun yung mga infants or yung mga immatures in Jesus Christ. Sila yung mga immature members of the church. Sila rin yung parang hindi sila matatawag na spiritual people kasi nga sila yung mga sanggol pa lang kay Kristo, di ba? Gaya nga ng sabi ko kanina. So, para mas mapalawak pa itong Bible verse na ito is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, they are people of the flesh who are still infants in Christ. So, yun nga yung sabi ko kanina, kapag infant ka pa kay Lord Jesus, di ba? Parang ano ka pa, may ihahalin tulad ka pa sa newborn child. Yung hindi ka pa pwedeng pakainin ng solid food kasi hindi mo pa siya mai-intake, di ba? Imbes na mabuhay ka is baka mamatay ka pa kapag pina-intake mo kaagad ng solid food yung infants, di ba, in real life situation. So, ganun din tayo kay Lord Jesus Christ. Kapag infant pa lang tayo sa Kanya, ibig sabihin, nag-i-start pa lang tayo mag-grow, di ba? Immature pa tayo. And ang maganda doon is nag-create tayo ng relationship with the Lord. Ang hindi lang maganda doon is kapag nag-stay tayo
as infants in Christ, 'di ba? The whole process, yung hindi ka na umalis dun sa pagiging newborn mo, hindi ka na umalis dun sa pinagsimulan mo, 'di ba? Hindi ka na umabante, hindi ka na nag-progress, 'di ba? Nanatili ka lang na infants in Christ. Number two, they cause division, jealousy, and strife. So, nabanggit nga kanina, 'di ba? For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? So, habang may mga ganyan pa raw na bagay sa mundo, ang mga tao raw is, ibig sabihin, immature pa sila kay Kristo. Immature pa sila kay Jesus Christ. Infants pa sila kay Jesus Christ. Kasi ang mga taong nananahan sa presensya ni Lord is hindi nakakapag-produce or nakaka-feel ng jealousy or strife as mentioned nga rito sa ating teaching, di ba? So, when we live upon the Lord God, kapag hindi na tayo immature or infant sa Kanya, hindi na natin maiisip or mararamdaman yung mga ganitong bagay. Hindi na rin natin maiisip na mag-produce ng ganitong feeling, di ba? Kasi nga, sa Kanya na tayo nananahan, di ba? Number three, they focus on people such as human leaders. So, ang mga immature members of the church daw is nagpo-focus lang sa mga people such as human leaders. So, parang pili, di ba? Pinipili nila yung pakikisamahan or yung isasama nila sa family or community nila. So, kapag hindi ka raw pasok dun sa human leaders, if di ka fit dun sa human leaders criteria nila, is hindi ka nila i-welcome as Christians na pasok dun sa church nila. So, tayo as Christians, dapat open tayo sa lahat, di ba? Kasi lahat yan, kapatid natin yan, lahat sa piling ni Kristo. So, hindi dapat tayo namimili kasi si Lord nga wala naman siyang pinili, lahat naman tayo niligtas niya, di ba? So, wala rin tayong karapatan mamili kung sino yung isasama natin sa community natin and kung sino yung isasama natin sa pag-worship sa Kanya or sa pagpupuri sa Kanya. So, proceed naman tayo ngayon sa ating application. Number one, be spirit-led. So, kailangan pala para ma-conquer natin yung teachings na yon, yung pagiging immature members of the church, unang-una is be spirit-led. Hayaan natin na, ayun nga, si Lord or yung banal na espiritu yung manahan sa buhay natin. Hayaan natin sila yung mamuhay sa buhay natin. Para in that way, di ba, mas may iwasan natin yung mga maling desisyon sa buhay. And hindi lang tayo mag-i-stay sa pagiging infants in Christ, di ba? Hindi lang tayo doon magkakaroon ng progress yung relationship natin with the Lord. Number two, promote unity. So, huwag tayong laging self-centered, di ba? Kaya nga tayo kinuit ni Jesus Christ is to help others, di ba? He is using us to help others. He is using us to communicate with others, di ba? Gusto niya yung humihingi tayo ng tulong sa iba, especially sa Kanya. Kailangan magkaroon tayo ng unity kasi hindi lang natin kailangan ng individual growth, but yung communal growth kailangan natin, especially that we are Christians, di ba? Kaya nga sabi, make disciples, di ba? Make disciples of all nations. Ibig sabihin, hindi lang isa. Marami, community kayo, communal growth. Kaya, promote unity, pagkakaisa. Number three, focus on Christ. So, para hindi ka pala maging, immature member of the church, kailangan ang sentro mo in everything that you do, ang nasa pinakagitna, ang pinaka-focus mo, is si Jesus Christ, di ba? In everything that you do, in everything that you decide on, kailangan ang pinaka-focus mo is si Jesus Christ, di ba? Para sa Kanya lang lahat, and siya lang din ang pwede mong hingan ng tulong at all times, di ba? Yung mga friends mo, yung mga nakakausap mo, at anytime pwede ka pang iwanan yan, di ba? Pero si Lord Jesus, di ba? No matter what you did, kahit ano pang kasalanan mo, is hindi ka niya iiwan. Kaya nararapat lang na sa Kanya lang tayo mag-focus, di ba? Kaya mahalaga na binibigyan din natin siya ng oras, araw-araw especially, para lumalago yung relationship din natin sa Kanya.